Sa panahon ng climate change, mas mahalaga ngayon ang paghahanap ng mga solusyon na makakatulong sa pangangalaga ng ating kalikasan. Alamin po natin kung paano nagsimula ang isang solar power installation business dito lang sa Negosyo Tayo. Off-cam, nagkukwentuhan tayo, Sir Rich, no? You were an overseas Filipino worker and you decided to go back here in the Philippines to start up and open up your own business. Kamustahin natin, take us back when you were an overseas Filipino worker. Kamusta ang buhay doon? Way back 2003, I am a Filipino seafarer, seaman po. Nag-work ako doon for almost 2 years. Then, nagkaroon lang ng aksidente, nalubog yung barko. Hindi na po ako nagtuloy noon. Nag-ship po ako sa construction service, which is kapatid ko po na meron siyang ongoing na construction service. Ako ang nag-manage sa kanyang mga project and then natuto ako doon. Ano ba yung mga naging struggles mo along the way na hindi mo talaga makakalimutan? So during that time, kaya na-establish yung construction service na nanganak ng ito yung solar company, it's because galing po ako sa isang transition na yung unang negosyo ko namin noon as a partnership ay hindi nag-work out. So na-challenge ako doon, siguro hindi talaga kami magkakasama, kaya na-challenge ako doon na mag-put up ng sarili. Bakit naman of all the businesses out there in the market, solar po ang naisip ninyong buksan? Ang solar sa ngayon po ay very demand po talaga siya. Malaking tulong, hindi lamang po sa isang household, maging sa mga commercial businesses, malaking tulong ito para sa ating pong, sabihin natin, yung mga bayarin natin, utilities natin. Talaga nakakatulong kasi ako mismo nag-try. Before I open that business, nag-try muna ako sarili ko. And then yung mga client ko sa construction, nagtatap sila, naghahanap, nagtatanong sa akin. Yung mga taong tama, tinap ko sila, gusto nyo bang magnegosyo? Sige, magtulong-tulong tayo dito. So na-establish yun dahil na rin po sa, gusto ko rin makatulong. May mga kaibigan ako na walang kakayanan magnegosyo. So sila, tinap ko sila, sama tayo dito. Kaya na-establish siya 2022, hanggang ngayon po ay continuous po ang solar company namin. Minsan na po kayong bumagsak or nag-fail sa inyong negosyo. Ano bang dapat gawin ng mga kanegosyo natin dyan na may sariling experience as you? Huwag ka mag-give up. Tuloy ka lang. Kasi kagaya sa akin, tumayo ako eh. During that time, kasama ko yung asawa ko, usap kami, paano tayo ngayon? Babalik pa ako as employee? Magtatrabaho ulit ako sa kapatid ko? Sabi ko, hindi. So, nagtuloy ako noon, yung maliit na negosyo, yung unang-unang negosyo, may mga tao ako na nag-stay sa akin. So kami nagtulungan. Minahal ko yung mga tao ko, employee ko. Kami nagtulong-tulong sa maliit. Simula kami sa maliit hanggang sa dumami yung mga clients. So ako encourage ko po mga kababayan natin na huwag kayong matakot magnegosyo. Ang dami pong opportunity para doon. Bakit ba importante magnegosyo ang bawat mamamayang Pilipino? Katulad ko rin po, ako ay nagsimula as a employee, as an FW. Nag-work din. So, nakita ko nakakapag-create tayo ng job para sa kanila. So, kapag tayo po, marami tayong trabaho na naibibigay, siyempre po, aangat lalo ang bawat isa. Ang ating kabuhayan, ang ating economy ay aangat po. Marami pang kwento ng tagumpay sa business ang ibabahagi namin sa inyo mga kanegosyo sa susunod nating pagkikita. Kaya naman tara, negosyo tayo!